by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:31 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na mula sa inyong lingkod, PhilHealth, your partner in health. Kayo po ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Tuwing second and fourth Tuesday of the month ay kami ang inyong lingkod, Kayla Binoya and Charity Grace Carilla ng PhilHealth Regional Office 9. Ano po ba ang topic natin for today? Ano bang aabangan ng ating mga listeners sa PhilHealth dito sa Ahensya de Konsensya? Ano ba, Miss Kayla? Yes, so ang topic of the day ay bawat Pilipino may yakap. Alamin ang benepisyo. Yes po, pag-uusapan natin ang isang mahalagang programa ng PhilHealth. Ito po yung Yakap o Ang Yaman ng Kalusugan Program. Ito po ay magandang balita na inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang July 25, 2025 po sa Quezon City. Nilalayon po ng Yakap na alagaan po lahat ng Pilipino para maging malayo sa sakit. Sabi nga ng PhilHealth, aalagaan ka namin para maging malayo ka sa sakit. Kaya ngayon po pag-uusapan natin yung Yakap, Kayla, kasi magandang balita to sa ating mga kapwa Pilipino. Kayla, kasi magiging malayo tayo sa sakit. Yes, so kaya sali po kayo sa ating usapan. So kung may tanong, komento o mensahe, ay mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. O kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Yes, mag-comment po kayo at i-share nyo po itong aming live kung may kakilala pa po kayo na walang idea kung ano ba itong PhilHealth Yakap. Para naman ma-share natin itong magandang balita hatid po sa atin ng PhilHealth. Yes. No, Miss Kayla. Yes, so punta na tayo sa ating discussion. No? So ano ba ang PhilHealth Yakap, Ma'am Charity? Ano ba ang PhilHealth Yakap, Miss Kayla? Ang Yakap po ay mas pinalawak po at pinabuti upang matiyak na maraming Pilipino ay makikinabang lalo na sa ating healthcare system. Layon po nito na mas mapadami yung mga accredited providers natin upang makaroon po ng access ang mas maraming Pilipino at mas mapalawak po ang mga benepisyo at serbisyo. Syempre, Miss Kayla, mas maganda na halos lahat ng mga providers natin or yung mga healthcare providers natin accredited sa Yakap para naman kahit saan yung member natin pupunta is ma-avail nila itong PhilHealth Yakap. Ito po din yung PhilHealth Yakap po ay ayon po yan sa mandato ng Universal Healthcare Law o yung tinatawag po natin na UHC Law at mahalagang initiative po yan ng pamahalaan. Alinsunod po yan siya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin po yung serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan po ng PhilHealth. Sa Miss Kayla, sa ilalim po yan ng PhilHealth Yakap, mailalayo sa sakit ang lahat ng miyembro o ang bawat miyembro para po maiwasan yung paglala ng karamdaman natin at hindi na humantong sa pagpapa-hospital kasi syempre Miss Kayla, sino man din may gusto na ma-hospital tayo. Syempre kasi malaking gastos yun, Miss Kayla, kung ma-hospital tayo or dinabuyag-buyag, kaya mas maganda na maiwasan natin na mas grumabe pa yung sakit natin o mapanatili po na mabuting kalusugan sa pamamagitan ng regular na pangangalaga. Ayun, Miss Kayla. So, napakagandang initiative pala nitong Yakap, no? So, yes, Miss Kayla, tama yan.
So, pwede mo ba sabihin sa amin, Ma'am Charity, kung ano yung mga service under Yakap? Parang nakaka-excite, Miss Kyla, no, kung ano-ano ba talaga yung mga services na under sa Yakap. Ang mga services po na kasama sa Yakap, unang-una, Miss Kyla, yung libreng check-up, di ba? Napakaganda kasi libre na yung check-up natin. Wala na tayong kailangan bayaran sa check-up. Kasama na din dito yung libreng gamot. Pinaka-bago to, Miss Kyla, kasi pwedeng makatanggap or pwedeng ma-avail ng ating mga PhilHealth members yung gamot po o yung sinasabi po natin na 20,000 per year per person yan siya, Miss Kyla. Kasama doon sa libreng gamot yung mga antimicrobials, yung mga anti-thrombotics, yung mga anti-asthma, anti-diabetic. Ang dami pa, Miss Kyla, parang halos nasa 75 medicines yan siya ang pwede nating ma-avail. So, napakalaking tulong yan, Miss Kyla. Kasi imagine mo, 20,000 per year, di ba? Lalo na kapag may maintenance ka. So, napakalaking tulong na yan siya, Miss Kyla. Kasi, so, ang mahal naman ngayon, di ba, yung mga gamot, magkano yung isang gamot ngayon? So, imagine mo, may free ka na 20,000 per year na ma-avail mo sa PhilHealth natin na accredited na gamot facilities. Kasama din po sa Yakap yung mga laboratories. Meron po tayong 13 na free laboratories. Kasama doon yung CBC, Miss Kyla, yung lipid profile, FBS, yung creatinine natin, chest x-ray, yung ECG, mammogram, tsaka marami pang iba, Miss Kyla. So, kasama yan siya, yung check-up, yung gamot, tsaka yung laboratories. Ito, Miss Kyla, medyo bago din to siya, yung tinatawag po natin na 6 cancer screening test. Kasama dyan, example, yung mammogram, breast ultrasound, yung low-dose chest CT scan, yung alpha-fetoprotein, liver ultrasound, colonoscopy. Kasi, Miss Kyla, alam mo ba, yung dito sa Philippines, third leading cause of death, yung mga cancer. So, napakaganda kasi kasama na din siya sa Yakap. Imagine mo, libre mo na itong ma-avail sa PhilHealth Yakap. Kaya, dahil dyan, magpamiyembro na kayo sa PhilHealth. At kung miyembro na po kayo ng PhilHealth, pumili na po kayo ng Yakap Clinic na malapit sa inyo. So, Miss Kyla, sino-sino bang maaari makapag-avail nitong PhilHealth Yakap? Yeah, so, ang makakapag-avail ng PhilHealth Yakap or any benefits sa PhilHealth, no, ay lahat ng miyembro, malusog man o may iniindang karamdaman ay makakapag-avail nito. Yes, maganda yung Miss Kyla kasi walang exemption, Miss Kyla, no? Yes, kasi sa atin, di ba, nature natin, mag-hospital lang tayo pag naman na or malala. So, dito sa Yakap is maganda kasi preventive approach siya. So, tama yan, Miss Kyla. At least, hindi na natin antayin, no, na grumabi pa yung sakit natin. yes. So, Miss Kyla, madali lang ba pumili ng Yakap Clinic? Yes. So, answer dyan is yes. So, madali lang pumili ng Yakap Clinic. So, yung mga babanggitin ko is dito makakapag-pumili. Wala ka. So, madali lang ba pumili ng Yakap Clinic, everyone? Yes po, madali lang po pumili ng Yakap Clinic. Una po, pwede po kayong mag-register sa eGovPH Super App na available po ngayon mapa-Android man or ma-Apple device po kayo. So, i-download nyo lang po yung eGovPH Super App para ma-access nyo po yung Yakap na, yung PhilHealth po natin at pwede na po kayo makapili ng mga Yakap Clinic doon. Kasama din po dito yung member portal or yung i-avail nyo lang, i-open nyo lang po yung website namin at i-open nyo po yung member portal using lang po yung inyong PhilHealth ID number. So, dapat memorize nyo po yun at meron po kayong email and dapat i-memorize nyo po ang inyong password. So, pwede nyo din po ma-avail yung, pwede kayo pumili ng Yakap Clinic sa aming mga local health insurance offices. Dito po sa Zamboanga City, meron po kami sa veterans or yung sa harap po ng Zamboanga Doctors.
Meron din po sa Zamboanga del Sur, sa Zamboanga Sibugay, at saka sa Zamboanga del Norte. Actually po, nationwide naman po meron po tayong local health insurance office. Pwede din po kayo direct po sa Yakap Clinic mag-avail or pumili po kayo sa Yakap Clinic mismo. Magpa-assist lang po kayo gamit po yung eGovPH Super App o Member Portal. Pwede din po kayo pumili ng Yakap Clinic using po yung ibang channels namin. Isa po doon yung Corporate Action Center, or i-email nyo po lang sila at actioncenter@philhealth.gov.ph. Tsaka pwede nyo po lapitan yung mga PhilHealth cares po namin, o makikita nyo po yan sila sa mga hospitals na naka-assign po. Meron din po tayong settings-based. Una po doon yung workplace, yung learning institutions, or yung community-based. Example po ng community-based, yung homeowners, yung community-based organizations, professional associations, or yung civil society organizations. Ano po yan? Yung example po dyan, for example, mga PWDs, or yung mga LGBTQ po na community, yan po, community-based po yan sila. Ang aming kasamahan sa PhilHealth po ay nagkakandak po yan sila ng information caravan or ng Yakap Caravan sa mga barangays. Kaya po ini-invite po yan yung mga community-based po natin para doon po pwede po kayong magpa first patient encounter po at magagamit nyo po yung benefits ng Yakap. So, ipinapaalala din po namin na hanggat maaari ang reference point po ay 30-kilometer radius as reference point. Ngunit ito po ay depende sa kagustuhan ng miyembro. Example po dito, kung gusto nyo po medyo malayo sa inyo. So for example, nasa ibang province po yung gusto nyo na Yakap Clinic. Mas gusto po sana namin na medyo malapit lang po siya sa inyo para hindi po medyo hassle yung pagpunta nyo whenever magpapa-check up po tayo. So yan, Miss Kyla, welcome back. Yes, no? Sorry. Yes, so Ma'am Charity, pwede mo ba kami idea kung ano ba yung ibig sabihin na empanel? Yan. Medyo din to, Miss Kyla, no, yung empanelment. Ginagamit din natin yan siya sa Yakap. Ang Yakap empanelment slip, yung tinatawag po natin na YES, o Mutual Care Agreement, ay kasunduan po yan siya na nagtatakda po ng responsibilidad ng miyembro at ng clinic bilang primary care provider kasi syempre pupunta ka doon, magpapacheck up ka. So, meron po yan steps at meron po yan siya na dapat mutual care agreement within the primary care provider. Syempre para mapatuloy-tuloy yung natin, no, yung syempre kasi healthcare yun, Miss Kyla. So maganda na patuloy-tuloy yung pag-check nila sa atin. So ang Yakap Clinic po ay tungkulin po na tiyakin yung 4C. May tinatawag tayo na 4Cs na pangangalaga. Ang unang C po dyan, Miss Kyla, is yung first contact. Ang second C po is yung coordinated care. Third C natin dyan, continuous care. And yung last C is yung comprehensive care. So dapat yan, yung Yakap Clinic, i-make sure nila na dapat magagamit yung 4C na yon or tuloy-tuloy na mache-check nila sa kanilang miyembro o sa ating miyembro yung 4C na yon. So tinitiyak po muna namin na matutulungan po ng Yakap Clinic sa inyong lugar ang lahat po ng pamantayan sa kalidad o yung tinatawag po natin na quality standards sa pamamagitan po ng aming clinic readiness checklist. So may checklist yan, Miss Kyla, every time na after, for example, may mga FPA na ganap. So, ayan, meron po yan dapat chine-check yung PhilHealth din para ma-make sure talaga na quality standards yung binibigay po ng ating Yakap Clinic. So, sa ganitong paraan, nasisiguro na maayos, tuloy-tuloy at dekalidad yung pangangalaga para sa inyo at sa inyong pamilya. So, Miss Kyla, next question bago tayo mag-break. So, paano ba natin makakamtan yung serbisyo ng Yakap? So, dali lang, no? Kinakailangan lang na may PIN or identification number yung ating member. And then, kung PIN na is, pwede na siyang pumili
ng kanyang accredited Yakap Clinic. So, matapos ang unang pagbisita sa Yakap Clinic, magre-recommenda o magre-reseta ang doktor ng kinakailangan na laboratory. So, ayun yun sa So, kung may reseta ang doktor na kinakailangan gamot, so dito ay maaaring makuha ng ating member sa accredited gamot facility. So, madali lang, Miss Kyla, no? Imagine mo, pag may PIN ka, pwede ka nang makapili ng Yakap Clinic. So, madali lang kasi ang daming process kung paano ka makapili ng Yakap Clinic. Nasabi ko nga kanina na pwede kayo sa eGov.ph Super App, pwede kayo mismo sa Yakap Clinic, pwede din sa ating PhilHealth member portal. So, ang dami nilang choices, Miss Kyla, kung yung ating mga members na senior citizen, for example, Miss Kyla, at meron silang mga apo na techie. So, pwede lang sila magpa-help, no? Mag-choose lang sila doon. It's either sa eGov.ph or doon sila sa PhilHealth member portal. So, napakadali lang, Miss Kyla, kasi ako mismo, naka-experience ako na doon ako sa eGov.ph nag-choose ng aking Yakap Clinic, Miss Kyla. As in, napakadali lang. May option lang sa baba yung Yakap. Tapos, pinindot ko lang yun. And then, ilagay mo lang kung anong region ka. So sa atin, syempre, Zamboanga City. Nakalagay na doon lahat ng mga accredited na Yakap Clinic. So napakadali lang, mamili ka lang kung anong gusto mo. Pero syempre, nasa choice po yan ng ating membro kung ano pong Yakap Clinic na pipiliin nila. So mas maganda kung saan sa tingin nyo magandang service yung binibigay ng Yakap Clinic para naman ma-feel talaga natin, no, na tuloy-tuloy at may dekalidad yung pangangalaga sa atin, lalo na sa health natin, Miss Kyla. Yes. So, ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at magbabalik ang Ahensya de Consensya. Naku, kulang ata ang dala kong pera. Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yon, libre din ang laboratorio, ultimo cancer screening tests. Talaga? Pwede mo malaman ng mga detalye? Oo naman po. Alam niyo po bang noong July 25, 2025, inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. Paano nga ba makagagamit ng PhilHealth Yakap? Tara, alamin natin. Simulan natin sa pagpili ng Yakap Clinic. Kung ikaw ay hindi pa member ng PhilHealth, ito na ang oras upang magparehistro ka. Kapag ikaw ay miyembro na, maaari ka nang pumili ng Yakap Clinic gamit ang eGov.ph app. PhilHealth Member Portal. Para naman sa listahan ng mga accredited Yakap Clinics, maaari itong makita sa PhilHealth website o iskan lang itong QR code. Kapag nakapili ka na ng Yakap Clinic, puntahan ito at gawin ang First Patient Encounter o FPE. Dito, kukunin ng iyong Yakap Clinic ang basic health information mo. Iba pa ito sa medical consultation na ha. Ang doktor sa Yakap Clinic ang magre-rekomenda kung ano ang kailangang laboratorio, kaya nakadepende ito sa assessment sa'yo. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng referral para sa laboratorio, cancer screening test at follow-up check-up. Tandaan na tanging ang doktor ng Yakap Clinic kung saan ka nakarehistro ang magbibigay ng reseta at rekomendasyon. Depende sa kalagayan mo bilang pasyente. Kapag naresetahan ka ng gamot na hindi available sa Yakap Clinic, maaari kang papuntahin sa anumang accredited na gamot facility. Kailangan mo lang ipakita ang reseta at pirmahan na ang gamot availment slip na ibibigay sa iyo bilang patunay ng pagtanggap nito. Alam mo ba na ang gamot na ito ay sa ilalim ng benepisyo ng PhilHealth gamot? Mayroong hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot ang makukuha kada miyembro kada taon sa mga accredited gamot facility. Walang limit ang paggamit ng PhilHealth Yakap Nay dahil ang bilang ng libreng primary care check-up ay naaayon sa kondisyon mo at payo ng doktor. Hindi lang yon, libre mo ring makukuha ang mga benepisyo at serbisyo sa Yakap Clinic. Maliban na lamang kung private na Yakap Clinic kasi maaari silang maningil ng hanggang 900 pesos kada pasyente. Ang dami naman palang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth Yakap.
libre pa. Maraming salamat sa detalyadong pagsagot. Wala pong anuman. Kung mayroon po kayong ibang katanungan, maaari po kayong dumalaw sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth o tumawag sa PhilHealth Hotline. Tumawag o magpadala ng text message sa Smart at Globe numbers. Magpadala ng mensahe sa email address o tumawag gamit ang click to call sa PhilHealth website. Para sa PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan, PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Narito na ang mas pinadali, mas pinabilis, at mas epektibong pagre-remit ng premium contributions sa PhilHealth. Ito ang Electronic Premium Remittance System o EPRS. Ang EPRS ay isang web-based application na ginagamit ng mga employers sa pagre-report at pagre-remit ng premium contributions sa PhilHealth. Maaari itong ma-access anytime, anywhere, basta mayroong internet connection. In 4 simple steps, magagamit mo ang EPRS. Kailangan mo lang mag-register, mag-update ng employee master list, mag-generate ng Statement of Premium Account o SPA, at magbayad ng premium contributions. Para makapagrehistro, maaari itong gawin online o mag-walk-in sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Kailangan lang mag-fill out ng Electronic PhilHealth Online Access Form o EPOAF na makikita sa aming website. O kaya naman ay punan manually ang PhilHealth Online Access Form o POAF na makukuha sa alinmang PhilHealth office. Matapos nito ay makatatanggap ng email mula sa PhilHealth. Sundan lang ang instructions para makumpleto ang proseso ng registration. Matapos magparehistro, tiyaking nasa ayos ang listahan ng mga empleyado para masigurong tama at maayos ang pagre-remit at pagre-report sa PhilHealth. Mag-update ng inyong employee master list. May 2 paraan para i-update ang inyong employee master list. Kung hindi karamihan ang bilang ng mga empleyado na kailangang i-update, gamitin ang Employees Management Module. Piliin ang pangalan ng empleyado mula sa listahan para ma-update ang kanilang impormasyon. Para naman sa maramihang updating, gawin ito gamit ang File Upload option na makikita sa Remittance Management Module. Piliin ang File Upload option at i-upload ang iyong latest employee master list alinsunod sa file specifications. Updated na ang iyong master list. Mabilis at hassle-free. Kapag updated na ang master list, makakapag-generate ka ng iyong Statement of Premium Accounts o SPA. Ang inyong SPA ang magiging basehan kung magkano ang kailangang i-remit na kontribusyon sa PhilHealth. Pag mayroon ng SPA, pwede ka nang magbayad ng premium contributions. Sa enhanced version ng EPRS, mas pinalawak ang payment options at posting ng premium contributions. Maaaring magbayad online sa pamamagitan ng online payment options. Pwedeng magbayad gamit ang iyong online banking app o e-wallets na accredited ng EPRS. Para makapagbayad, pumunta lamang sa Payment Management Module at piliin ang Payment Management option. I-click ang period na babayaran at pumili ng payment option. Para sa online payment, piliin ang payment at i-click ang bangko o e-wallet na gagamitin sa remittance. Mariredirect ka sa iyong online banking application para sa iyong transaksyon. Matapos magbayad, makatatanggap ka ng official receipt number at ng EPRS Employer's Remittance Report. Agad-agad ang posting ng remittance. With just 4 easy steps, talaga namang mas pinadali at mas epektibo na ang pagbabayad ng inyong premium contributions sa PhilHealth. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong lumapit sa aming mga PhilHealth Accounts Information Management Specialists o PAs sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Lahat ng ito ay maaari nyo ring gawin gamit ang Philippine Business Hub, ang ating central business portal kung saan matatagpuan ang lahat ng forms at impormasyon na kailangan ng mga business owners. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mas nilalapit ang serbisyo ng gobyerno at pinapagaan ang mga transaksyon para sa iyong mga negosyo. Benepisyo at serbisyong PhilHealth, alamin at gamitin.
Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang PhilHealth at kami inyong lingkod, Charity Grace Carilla at Kyla Vinoya. Kami po ay from Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 9. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prevention is better than cure. Katuwang ninyo ang PhilHealth sa pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular check-up, health screening at iba pa. Magparehistro na sa accredited Yakap Clinic na malapit sa inyo upang maka-avail ng primary care services. Ito ay programang aalaga sa bawat Pilipino para malayo sa sakit ang bayan. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 3,600 accredited Yakap Clinic sa buong bansa. Yakap para sa kalusugan, yakap at aruga dahil bawat Pilipino mahalaga. Sa PhilHealth Yakap, hangad po ng PhilHealth na malayo ka sa sakit. Kaya magparehistro, gamitin ang benepisyo at maging PhilHealth protektado. Mag-ingat sa mga kumakalat na fixer online na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Mahigpit na ipinagbabawal ang fixing sa ilalim ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Mag-4M na. Siguraduhin ang inyong benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare. Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record, at mag-claim ng benepisyo. Yes, mag-4M na kayo everyone. At para naman po sa ating press release, PhilHealth assures coverage for health-related illnesses amid dry season. As the dry season begins, PhilHealth reminds members that coverage for health-related illnesses is in place to protect Filipinos from rising temperatures and associated health risks. The state insurer reminds members of its inpatient benefit packages for common summer and heat-related illnesses that can be availed in any PhilHealth accredited hospitals nationwide, helping reduce out-of-pocket expense. We have heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramp, and sunstroke at 12,675 pesos. We also have heat fatigue and other effects of heat and light for 18,135 pesos. We have moderate to severe dehydration for 7,800 pesos. Varicella or chickenpox without complication, we also have 7,800 pesos. Typhoid fever for 19,500 pesos. Sore eyes for 16,575 pesos. Infectious diarrhea or acute gastroenteritis for 11,700 pesos. And toxic effect of contact with fish and other marine animals such as jellyfish, shellfish, and starfish for 11,115 pesos.
PhilHealth also reiterates that emergency healthcare needs, such as heat-related or beyond, are covered by the Outpatient Emergency Care Benefit or OECB package available in accredited level 1 to 3 hospitals. This ensures that members can access immediate care for urgent conditions, further strengthening financial protection during emergencies. PhilHealth stands ready to protect every Filipino. We want all members to know that coverage is available to help ensure their safety wherever they are and regardless of the season, said PhilHealth President and CEO Dr. Edwin M. Mercado. For inquiries, members may call PhilHealth's 24/7 touch points at area code 02-866-22588 or at mobile numbers for Smart 0998-857-2957, 0968-865-4670, and for Globe 0917-1275-987 or 0917-110-9812. Para naman po sa PhilHealth Regional Office 9 Advisory Number 2026-00001, Public Advisory on Reported Incidents of Impersonation. This is to inform and warn the public of reported incidents involving individuals who are falsely representing themselves as the Regional Vice President of PhilHealth Regional Office 9, Paulo Johan C. Perez, through phone calls and other forms of communication. We strongly enjoin everyone to exercise utmost vigilance connected with or acting on behalf of the Office of the Regional Vice President. Please be advised that all official communications to and from the PhilHealth Regional Office 9 are made only through the following official channels. We have landline, the area code 062-992-2739. We also have our email address region9@philhealth.gov.ph. The public is likewise advised not to disclose personal and sensitive information nor engage in any transaction with individuals who are not duly verified and authorized representatives of PhilHealth. For verification or to report similar incidents, kindly coordinate with the Office of the Regional Vice President through the official contact details above. PhilHealth, the Regional Office 9 remains committed to protecting the public and upholding safe, reliable, and trustworthy communication. Signed by Paulo Johan C. Perez, Regional Vice President of PhilHealth Regional Office 9. So, Miss Kyla, balik tayo sa ating topic discussion. So, Miss Kyla, ang tanong ko ulit for yakap na kanina nabanggit ko yung gamot. So, maaari ba silang magdiretso sa butika para kumuha ng libreng gamot? Okay, so ang sagot po dyan ay hindi po. So, hindi po maaari agad sa butika para kumuha ng libreng gamot. So, kailangan muna ng reseta mula sa doktor na napili ninyong Yakap Clinic. So, ibig sabihin, ka munang magpatingin and magpa-assess upang masigurong tama at angkop ang gamot na ibibigay sa iyo. So kapag binigyan na po kayo ng reseta ng physician doon sa Yakap Clinic, so maaari mo na makuha ang libreng gamot sa mga accredited gamot facility tulad ng mga piling at iba pang drug dispensing facilities na kapartner ng PhilHealth. So mahalaga ring tandaan na kailangan hintayin ang opisyal na anunsyo ng PhilHealth tungkol sa kumpletong listahan ng mga participating pharmacies at health facilities kung saan maaring ma-avail ang libreng gamot at cancer screening tests. Tama yan, Miss Kyla. Yes. Oh yeah. So, may tanong ako sa Ma'am Charity. So, Yes. ano ang benepisyo ng PhilHealth para mapangalagaan ang pamilyang Pilipino bago pa magkasakit or preventive care? Bakit ba mahalaga na pumili ng Yakap Clinic na malapit sa iyo? Bakit ba, Miss Kyla? So, sinasabi nga natin, Miss Kyla, no, yakap ang sagot na benepisyo na mag-aalaga sa bawat Pilipino. Kasi hindi kailangan magkasakit para makagamit or magamit mo yung yakap benefits. For example, Miss Kyla, parang feeling mo lang na kailangan mo lang magpa-check up
though wala ka na, hindi pa naman grabe yung sakit mo, for example, fever lang, pero dahil nga hindi panatag yung loob mo, so gusto mo magpa-check up. So pwede ka mag-avail ng yakap. So pumili ka ng yakap clinic na mag-aalaga sa iyo at sa buong pamilya mo. Kasi syempre kahit na ang mga dependents mo, pwede po yan sila mag-choose na kanilang yakap clinic. So, bakit ba mahalaga na pumili ng yakap clinic na malapit sa inyo, Miss Kyla? Kasi dahil una-una dyan is yung accessibility natin. Kasi syempre, dapat madaling puntahan yung ating yakap clinic. Kasi for example, kailangan ng follow-up. Madali lang makabalik yung miyembro, di ba, sa kanilang yakap clinic. Tsaka, Miss Kyla, sa buong taon, ang napiling yakap clinic at yung yakap physician o yung doktor natin, sila talaga yung ating kaagapay at yung kaagapay ng ating pamilya sa pag-aalaga sa atin para mailayo tayo sa sakit. So, Miss Kyla, itong tanong, kasi syempre ang daming services na included sa ating yakap clinic. So, meron ba tayong babayaran sa yakap clinic kung saan tayo naka-register? Yeah, so for information, no? So may dalawang types of yakap clinic kasi tayo. So may public clinic at may pribadong yakap clinic. So public and private. So kung ang member natin ay napili niya ang pampublikong yakap clinic, so wala na pong babayaran ang mga benepisyaryo para sa mga serbisyo under yakap. Kung ang napili public yakap clinic. So, pero kung gusto naman ng ating member na sa private yakap clinic, so maaring maningil ang ating mga clinic na hanggang 900 kada pasyente sa loob ng isang taon na yun. Yun. So, so madaling maganda salita, lang, no? Yes, madaling salita, sa public clinic is libre ang serbisyo. So sa private yakap clinic, so may limitadong bayad which is 900 per patient per year na yun is 1 year. So pero sakop pa rin naman ang mga serbisyo under yakap. Oo, maganda yan, Miss Kyla, kasi wala na silang kailangan i-worry na babayaran kahit na anong laboratories or gamot ibibigay sa kanila kapag sa public na facility sila. Pero syempre kung gusto natin na medyo maganda yung services natin kasi syempre iba talaga yung services natin, Miss Kyla, sa public and sa private. More parang pampered kasi tayo kapag sa private. Syempre, kasama din dyan na may babayaran talaga tayo. Ang maganda lang, Miss Kyla, kasi yung sa 900 pesos, good for 1 year na yun siya. So, hindi mo kailangan magbayad ng 900 pesos kada check-up or follow-up check-up mo doon. So, once mo lang talaga yung siya babayaran, tapos, yung mga laboratories is, kasama na siya doon. So, yung PhilHealth po yung magbabayad o magbibigay po ng pondo sa ating mga yakap clinic o provider hanggang, ang babayaran po ng PhilHealth is nasa 1,700 pesos. So, syempre, depende yan sa Dr. Miss Kyla, kung ilang beses na kinakailangan mag-visit ng miyembro o yung check-up po niya. Syempre, kasi nakadepende yan siya sa condition ng patient. So, for example, kapag Miss Kyla, senior citizen, so sila talaga yung kailangan na may follow-up check-up. Kasi syempre yung health nila, hindi naman natin masabi, so buyag-buyag. So, sila yung kailangan talaga ng primary care. So, yun, maganda lang kasi kapag magpa-follow up, check up sila, wala silang babayaran. And then, kung nakadepende pa rin naman yan sa assessment ng inyong doktor kung kailangan nyo ba talagang bumalik for follow up check up. So, ayan, dyan din papasok, Miss Kyla, kung for example, meron nakitang sa joy assessment, may nakita yung doktor na parang malapit yung nararamdaman niya sa, for example, cancer, let's say breast cancer or liver cancer man. So, doon na po papasok na magbibigay po yung yakap doctor natin na parang slip yan siya na pwede siyang i-refer sa ating mga cancer screening para naman po magamit niyo yung mga laboratories na kasama po sa cancer screening. Kasi nga, di ba, ang gusto po ng PhilHealth na maging malayo po tayo sa sakit. Yes, Miss Kyla. Yes. Okay, so
Di ba Ma'am Charity, nabanggit mo kanina yung PhilHealth member portal. So, para saan ba magagamit ating PhilHealth member portal? Para sa ba, Miss Kyla, maganda dito kasi itong PhilHealth member portal natin, online siya. So, kailangan mo lang ng smartphone or any digital na for example, kung may laptop po kayo or computer, so ma-open nyo po itong PhilHealth member portal kapag may internet kayo. So, kapag hindi po kayo member ng ating PhilHealth, pwede po kayong magpa-register online. So, pumunta lang po kayo sa website ng PhilHealth, www.philhealth.com.ph. Tapos, pumunta po kayo sa online services para makita nyo po yung member portal. Tapos, i-click nyo po yung register/login at piliin nyo po yung PhilHealth member registration. Tapos po niyan, i-fill out nyo po yung PhilHealth member registration form o yung tinatawag po natin na PMRF na dapat po tamang details po yung nakalagay nyo doon, like yung pangalan, yung birthday, address, at contact information nyo po. So, i-upload po ang valid ID at supporting documents doon. Kasi syempre, kailangan meron tayong valid ID at supporting documents kasi doon po binavalidate na totoo kayo po yung person na nire-register. So, i-check nyo po yung box ng agree to the data privacy policy. Pagkatapos ay i-click nyo po yung submit. Tingnan nyo po yung email para sa confirmation message with tracking number. Matapos po ang verification, ipapadala po ng PhilHealth ang inyong PhilHealth identification number o yung tinatawag po natin na PIN sa email. So ano ba ang mga services under PhilHealth member portal? So isa po doon yung pag-view po at pag-access nyo po ng inyong member data record. Kasama doon yung mga information nyo po at mada-download po yung PhilHealth data record. Kaya maganda na dapat tama po ang inyong in-input na mga details doon sa inyong PMRF o yung PhilHealth member registration form para po hindi nyo na po kailangan mag-update. For example, kapag may kailangan po kayong i-update, which is yung email address nyo na lang or yung phone number nyo na lang or address nyo po mismo para hindi na po hassle kapag may need kayo or may maling spelling po sa inyong pangalan. So, importante po talaga na i-double check nyo po lahat ng inyong sinusulat at saka tina-type nyo po. So, ma-check nyo po doon sa PhilHealth member portal po natin ang inyong MDR. Kasama din po doon yung pag-check nyo po ng contribution history. Maganda to, Miss Kyla, kasi dito na, pwede nyo ma-monitor kung regular ba pumapasok o napopost ng inyong contribution at hulog ng inyong employer kung employed kayo. Kasi syempre, binabawasan yan siya, Miss Kyla, sa sahod natin, no? Maganda na i-monitor nyo kung talagang monthly ba nagre-remit ang inyong employer. Para once may makita kayo na miss na month na pag-remit ang inyong employer, madali nyo siyang maisumbong sa amin. For example, last month, hindi pala na-remit ng inyong employer yung contribution nyo. Pero nakita nyo sa payslip nyo na nabawasan siya. So maganda kasi madali nyo siyang ma-check at madali siyang maitanong agad sa employer nyo kung bakit ba hindi na-remit yung itong month. Tapos kapag naman self-employed kayo or kayo po mismo yung nagbabayad ng inyong monthly contribution, ma-check nyo po doon kung kailan yung last month na nabayaran nyo. So kasama din po dito yung pagbayad po ng contribution para po sa mga self-paying members. Maaari po kayong mag-generate ng statement of premium account o yung tinatawag po natin na SPA para makapagbayad kayo online. Di ba, Miss Kyla? Maganda kasi hindi na nila kailangan pumila sa ating mga office. Pwede na silang magbayad online. So, i-click o piliin nyo lang po yung MYEG o yung MYEG para po ma-connect po at ma-access ng e-wallets gaya po ng GCash o Maya. Pwede din po yung mga debit o credit card nyo o online banking. Maaari rin nyo po din matrack ang history ng inyong pagbabayad. Ito, Miss Kyla, kasi ang maganda lang kasi dito sa ating member portal, pwede po kayong pumili ng inyong Yakap Clinic. So, madali lang talaga makapagpalista sa inyong napiling primary o Yakap Clinic. Nasabi ko kanina, Miss Kyla, pili lang sila kung anong Yakap Clinic na gusto nila at diretso na po yan siya. Ang maganda lang, Miss Kyla, kasi dapat lang na pumili sila sa
gusto talaga nila na Yakap Clinic kasi good for 1 year yun, Miss Kyla, no? So if ever napili na nila itong Yakap Clinic, hindi na po sila pwedeng mag-change within the year. So, pwedeng makapag-change lang, Miss Kyla, kung wala pa po silang first patient encounter, pwede po kayong mag-submit sa amin ng form para ma-change po namin kayo sa gusto nyong Yakap Clinic. And then kapag nagpa-first patient encounter naman po kayo, pwede naman po kayong mag-change. Pero during last quarter of the year pa po kayo makakapag-change ng inyong Yakap Clinic. So yun po, importante po talaga na piliin nyo yung Yakap Clinic na tingin nyo maganda yung services. So, October to December lang sila makapa-change. Yes, Miss Kyla. October to December lang. And then, good for 1 year na ulit yun. So, yun na. Kung gusto nila mag-change, pwede naman silang pumunta sa ating local health insurance office. Tapos, may form lang yung binibigay ang PhilHealth para i-fill up lang nila kung saan nilang gustong mag-change na Yakap Clinic. Okay. So, para sa ating kwentong PhilHealth, ay bibigyang daan naman natin ang istorya o testimonya ng ating mga kababayan na natulungan at nakapag-avail ng sa PhilHealth. At sa araw na ito, basahin natin ang testimonya ni Mindra R. Ancheta, asawa ni Mr. Juanito Ancheta, pneumonia patient sa Lawak, Pangasinan, na nakapag-avail ng PhilHealth Benefit Package for Pneumonia. So, ayon po sa kanyang mensahe, ako po ay nagpapasalamat dahil kahit sentimo ay wala kaming binayaran. Kaya maraming salamat po sa benepisyo ng PhilHealth sa malaking tulong na binigay sa amin ng may hirap. Ako po ay nag-alala noong sa mga bayarin namin sa ospital para ipa-check up dahil wala po kaming panggastos. Na-confine siya ng 3 araw pero doon po ako nagtaka noong magbabayad na po kami dahil ang alam po namin sa pneumonia, malaki yung babayaran namin sa ospital. So kami po ay nagagalak na sila po ay nasiyahan sa benepisyo ng PhilHealth. Patuloy po ang ating panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin updated ang ating contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa po tayong matulungan. Nakamute. Ay, yes. Mm-hmm. So, ito po ay nasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. Yeah, as of now, wala pa naman ata tayong question sa ating comments, Miss Kyla. Pero kapag meron po kayong tanong, i-comment down nyo lang po para ma-answer po namin kapag meron po kayong questions about PhilHealth o yung Yakap. So, i-shoutout na lang natin dito. Jem Moratalia is watching. Hi, Jem! Si Jem po ay from Local Health Insurance Office. Mabait po yan si Miss Jem. Pwede niyo po siyang lapitan. Yeah, di ba, Miss Jem? Tama yan. Yan. And tsaka si Siron is watching. Nag-heart-heart siya kanina. Thank you so much for watching. So, Miss Kali, baka gusto mo i-announce yung eGov PH. Yes, so i-download ang eGov PH app at i-access ang inyong PhilHealth record kasama ng iba pang mga serbisyo. So, libre po yung app na ito. Pwede na din po kayong pumili ng nais na Yakap provider gamit ang eGov app na to. Yes, yan ang nagamit ko. Sabi ko nga kanina no na sa eGov PH parang same lang siya sa PhilHealth member portal natin, Miss Carla. Ang maganda lang sa eGov PH kasi available halos lahat ng government agency. So, check nila yung GSIS nila, yung pag-ibig nila doon, yung NBI, yung meron mga doon, Miss Carla, yung digital natin na driver's license, di ba? So, maganda lang, pati yung digital natin na PhilHealth ID. So, kaya po, i-download nyo na po ang eGov PH app at i-access nyo po ang inyong PhilHealth record. Pwede din kayo pumili doon ng inyong Yakap Clinic. So, para naman po, kapag meron pa po kayong katanungan, komento at suggestion, tumawag po kayo sa aming hotline number with area code 02-8662-2588. Available po ito 24/7. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa aming mobile hotline numbers. For Smart, we have 0998-857-2957 or 0968-865-4670. For Globe, we have 0917-127-4949
0917-5987 or 0917-110-9812. Para po mag-request ng callback sa napiling numero, i-text nyo lang po ang PHI callback space mobile number na tatawagan space detalye ng concern. Maaari po kayong tawagan simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Yes, pwede ring magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. So, i-follow kami sa Facebook, PhilHealth Official, at X o yung formerly Twitter, at Team PhilHealth para sa updates tungkol sa NHI. Panoorin ang mga videos namin sa YouTube at mag-subscribe sa aming channel sa youtube.com/@teamphilhealth. Yes po. At huwag niyo po kalimutan na i-like ang aming Facebook page na PhilHealth Regional Office 9 Zamboanga Peninsula. Doon niyo po makikita yung updates. At ito, Miss Yes. Kyla, I am happy to announce na meron po tayong Yakap Mall launching mo this May 1 sa KCC Mall de Zamboanga City. Ang alam ko po nasa second floor po tayo. So, abangan niyo po dahil pwede po kayong magpa-register doon ng inyong mga yakap kung saan nyo po gusto na magpa-assign na yakap. So pumunta po kayo at i-visit nyo po yung aming yakap mall launching this May 1 sa KCC Mall de Zamboanga. So maraming salamat po sa ating radio technicians po na si Sir Romel Paulino at Rolando Alfonso. Maaari din po namin i-thank you po yung si Ma'am April. At abangan po ang susunod na programang Doctors Online. Shout out rin po sa ating PhilHealth Regional Office 9 family from the Office of the Regional Vice President, our RVP, si Sir Paulo Johan C. Perez, ang ever young and ever beautiful and ever busy na planning office head na si Ma'am Catherine Eustaquio and yung kasama niyo dyan na si Pachuchay at si Tala. So for legal office, shout out po kay Attorney Elmo Ismael and yung head po ng ITMS na si Master Sir Christian Paraiso. At ito pa, Miss Kyla, no, yung the ever young and ever beautiful, ever energetic na head po ng Healthcare Management and Delivery Division na si Dr. Rosana Paraguya. At ito, Miss Kyla, parang guest natin siya last guest ba siya Yes. natin, no? Last episode na ang head po ng Benefit Administration Section na si Dr. Jacob Mendoza. Para naman po sa Field Operations Division headed by Engineer Bernardino Labastida Jr., yung membership section head natin. And yung na si Ma'am Venus Giron at yung collection section po natin na si Sir Alan Ramos. Sa ating mga local health insurance office na head na sila Sir Nad, Sir Arnil, Sir Nestor, and yung OIC po ng local health insurance office sa Buanga del Norte na si Sir Arnel Quios, yung MSD chief natin na si Sir Florencio Luyo Jr., yung tinatawag na Sir Philip na my friend from Fund Management Section na si Ma'am Rose Mindamsid. And ito, Miss Kyla, ang ating boss, so ating head po ng Public Affairs Unit and OIC po siya na Administrative Services Section na si Sir Michael Jones Lahi. So magkarinigan tayo muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month ay kami ang inyong lingkod, Charity Grace Carilla. Kasama ko po si Miss Kyla. Kami po ay from Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 9. Ang Ahensya de Consensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Thank you! Bye-bye! Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Nagagamot ba ang HIV?